people and Momshi. Tawagin niyo na lang akong Christina, Hinday Christina. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga mabatang makukulit. Hindi natin alam na kung anong nalagay nila sa kanilang tinga, ilong. Kaya ang ating anong dapat natin gagawin kung mayroong nababara sa ilong ng bata. Ito na mga small beads o mga small ball. Ginagamit ba sa mga top gun ang balls na. Tapos ang ating mga kailangan i-prepare ay ang mga cotton bag, forceps, tissue, alcohol, and nabinagid sa lahat ang flashlight. Yung mga batang mahuhulog, hindi natin alam kung anong nilalagay nila sa kanilang tinga o ilong. Alam nyo ba, na-experience ko kasi sa anak ko, kasi si Abdul. Naglalaro lang siya dyan. May nakita sa mga small beads. Nilagay ito sa loob ng kanyang ilong. Oh my gosh! Pero, hindi ako nagpanik. Kasi alam ko naman yung gagawin ko. Ang iba, hindi nila alam yung kanilang gagawin. Nag-aaway na yung mag-asawa. Nagpapanik na sila kasi hindi na nila alam anong gagawin. Tuturuan ko po kayo ngayon kung ano ang dapat ninyong gawin kung mayroon kong foreign body po sa ilong ng inyong anak. Ganito po. Diba, na-prepare na po ang mga kailangan ninyo. Ito po. Kapag ang anak ninyo mayroon pong tinuturo po sa ilong o sa tinga, tingnan nyo agad. Baka mayroong beads o mga small balls na yan. So, ang dapat natin gagawin, titingnan muna una. Yan. Pag tingin, kapag tinuro yan, mama, ganun sa ilang. Amot singon, mayroon siyang sipon o anuman bagay. Pero, kapag wala naman siyang sipon, may tinuturo siya, amot singon, ibig sabihin, mayroong laman ang kanyang ilong. Okay? Ito ang dapat natin gagawin. Una, titingnan muna ng flashlight. Kapag ang bata, hindi po siya napa-calm down or dapat natin siya pakalmahin muna. Sabihin mo, anak, maglalaro kayo ng CPR. Alam mo ba yung CPR? Ganun. Ha? Ganun. Tapos, kung ganun na, nagkalma na po ang bata. Ang dapat natin gawin, ganito. Anak, i-blow mo nga. I-blow. Palabasin mo nga ang hangin. Hindi po siya marunong po. So, ang gagawin natin, ganito. Yung ika-apat mo ng fingers na ito. Ipot mo po ito sa kilid ng ilong na walang foreign body o object sa loob nito. Yung may object po, o kung ang nagbara po yun, o kung beads po yun sa loob, hindi po yun tatakpan. Ang isa lang po ang buho ng ilong. Oo. Tapos, ito, may naman yan. Oo. Tapos, ang gagawin, i-CPR mo po siya. Di ba sa CPR, ang ginagawa doon, inaano yan ng ilong, tapos ang bibig ka niyan. Pero, may push-push pa. Huwag yun gagawin sa dughan ha. May push-push. Hangin lang yun. Ang ibigay natin sa anak. Ha? Ganito. Kasi gumagalaw siya, hindi ka mabuti ka, kumuha ka ng isang tao, napagaganyanin yan, o kung ikaw na lang, o kung ikaw lang yung isa sa iyong bahay, itong gagawin mo. Ito, ganito. Kasi kapag naanghan siya, nasa baba, sa taas ng kanyang ulo,
Kasi nag-iisa ka lang eh. Ito, siya na magpo-fold yun sa ulo ng bata. Tapos ganito mo. Ganito. Tapos i-mouth to mouth mo siya. Get breath na. Ibibigyan mo siya ng hangin. Ganito oh. Ganyan. Tapos umiyak sa umiyak para makalabas yung isipin mo makalabas yung foreign body yan. Ang object. Ganyan. Tapos i-blow mo. Bigyan mo siya ng hangin ng malakas. O, nakalabas na, di ba? 5 na to kabisis. Umiyak ka. O, nandyan na ha. Ganon. Tumat mo na siya. Tapos, pagkano mo na? Nandyan na ha. Itong worship na ito, dapat hindi. Salamat po sa inyong papanonood. Sana nakatulong po sa inyo to ang aking tinulong po sa inyo. At sana